Samantala, napag-usapan din kanina sa turnover ceremony ang nakalaang pondo para sa confidential at intelligence funds. Mula yan sa National Expenditure Program. Alamin ang buong detalye sa report ni Simon Ong. Bukod sa hiling na alokasyon sa iba't ibang sektor sa bansa, kabilang din sa National Expenditure Program para sa susunod na taon ang Confidential at Intelligence Fund para sa bawat sangay at ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, ang kabuuan ng Confi at Intel Fund ay nasa 10.77 billion pesos. Bumaba aniya ang pondo para sa CIF sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA ng 1.35 billion pesos o 11.18%. Sa ilalim ng proposed NEP, higit 4 na bilyong piso ay para sa confidential expenses, habang nasa 6 na bilyong piso ang nakalaan para sa intelligence. Pinakamataas na dito ang Office of the President na may 4.5 billion pesos. Nasunod na naman ang Department of National Defense na may 1.8 billion pesos. Samantala, ibinahagi ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Nika Swansing ang magiging hakbang sa pagbabalangkas ng proposed confidential at intelligence funds. On the part of the House, we'll assess it based on, so as per the general provisions, there are certain agencies and offices that are allowed to have confidential intelligence funds based on necessity, primarily those engaged in national security and those that have police and enforcement powers. So yun po yung magiging batayan natin sa ating general provisions. Meron po kasi dong criteria kung sino po yung pwedeng humawak ng confidential and intelligence funds at yun po yung gagamitin natin na balangkas. Iginit din ni Representative Swansing na ngayong natanggap na ng Kamara ang panukalang budget. Patuloy na pag-aaralan kung posible pa itong bumaba o tumaas batay sa ipinanukala. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.